Ang hangin ay parang mabigat, puno ng kaba, nakakabinging katahimikan. Ang bawat isa ay tila nag-aabang ng isang malaking anunsyo, isang sandaling magbabago sa kanilang mga buhay sa loob ng bahay ni Kuya. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Kuya, inaanunsyo ang unang gabi ng nominasyon. Napasinghap ang lahat. Ang bawat salita ni Kuya ay parang dagok sa kanilang mga puso. Bawat isa ay nag-iisip kung sila ba ang susunod na tatawagin. May tumulong luha sa kanilang mga mata. Ito na, ang emosyon ay hindi mapigilan. Ang takot at kaba ay naghalo sa kanilang mga damdamin. Ang bawat isa ay nagtatangkang magpakita ng tapang, ngunit ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng iba. Ang sandaling pinakahihintay at kinatatakutan ay dumating na. Ang bawat isa ay nag-aabang. Ang kanilang mga puso ay bumibilis ang tibok. Ang katahimikan ay tila nagiging mas mabigat sa bawat segundo. Kakaumpisa pa lang ng paglalakbay ng mga housemates sa loob ng sikat na bahay ni Kuya. Pero ang laban ay matindi na agad. Ang bawat isa ay may pangarap, ngunit ang daan patungo dito ay puno ng pagsubok at hamon. Inilahad ni Kuya ang mga nominadong pares Will at River, AC at Ashley, at Ralph at Michael. Nagbulungan ang mga housemates. Ang bawat pangalan ay parang isang mabigat na pasanin na kailangang dalhin. Mabigat ang dinadala nilang nominasyon. 3 pares. Isa lang ang mananatili. Ang bawat isa ay nag-iisip kung paano nila haharapin ang susunod na mga araw. Ang bawat isa ay nagtatangkang maghanap ng lakas sa isa't isa. Ito na, totoo na ito. Ang bawat isa ay nagtatangkang magpakita ng tapang, ngunit ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng iba. Nanginginig ang boses ni Ashley. Ang kanyang kaba ay hindi maitatago. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. Hinawakan ni AC ang kamay niya, bakas ang pag-aalala sa mukha. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagiging mas matibay sa bawat pagsubok na kanilang hinaharap. Magiging maayos din tayo. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng kaunting pag-asa, kahit na ang kanilang mga puso ay puno ng kaba. Pagpapagaan ng loob niya kay Ashley, kahit parang hindi siya sigurado. Ang bawat isa ay nagtatangkang maghanap ng lakas sa isa't isa, kahit parang hindi siya sigurado. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan, ang kanilang mga puso ay puno ng takot. Sa kabilang dako ng silid, sina Will at River ay nakaupo, gulat at tahimik. Ang kanilang mga isip ay puno ng mga tanong. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaba. Ang kanilang karaniwang masayang kulitan ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Ang bawat isa ay nagtatangkang maghanap ng lakas sa isa't isa. Ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng takot. Unting-unting, pumapasok sa isip nila ang katotohanan ng kanilang sitwasyon. Ang bawat isa ay nag-iisip kung paano nila haharapin ang susunod na mga araw. Ang bawat isa ay nagtatangkang maghanap ng lakas sa isa't isa. Sina Will at River, mas kilala bilang Wilver ng kanilang mga tagahanga, ang nagbibigay buhay sa loob ng bahay. Sila ang palaging nasa gitna ng mga kaganapan, laging may bagong pakulo at ideya na ikinatutuwa ng lahat. Ang kanilang nakakahawang tawa at nakakatuwang kalokohan ay nagdudulot ng saya sa lahat. Hindi may kakaila na ang kanilang presensya ay nagbibigay ng kakaibang sigla sa buong bahay. Para silang kambaltuko, laging magkasama. Kahit saan magpunta, palaging magkatabi, parang hindi kayang mabuhay nang wala ang isa't isa. Si Will, ang palabiro at maabilidad, ay laging may paraan para pagaanin ang loob ng lahat. Kahit sa mga oras ng kalungkutan, siya ang nagbibigay ng liwanag at saya. Si River naman, ang tahimik na tagamasid ay may talas ng isip. Balansing-balanse sila. Ang kanyang mga payo at obserbasyon ay laging may lalim at kahulugan. Ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay mahaharap sa unang pagsubok sa loob ng bahay ni Kuya. Isang hamon na susubok sa kanilang tibay at tiwala sa isa't isa. Isang maliit na hindi pagkakaintindihan ang nauwi sa isang malaking pagtatalo. Ang dating simpleng usapan ay naging masalimuot na diskusyon. Nagpalitan sila ng masasakit na salita. Ang mga salitang binitiwan ay tila mga punyal na tumama sa kanilang mga puso. Ang dating matibay na samahan ay tila nagkabitak dahil sa pressure. Ang mga ngiti at tawanan ay napalitan ng lungkot at alitan. Hindi ko akalain na ganito kahirap. Ang mga pagsubok na ito ay tila walang katapusan. Pag-amin ni River, mabigat ang kanyang tinig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba at pag-aalala. Si Will, nawala ang karaniwang kasiglahan, ay tumango na lang. Ang kanyang mga mata ay tila nawala ng kinang. Ang nominasyon ang nagtulak sa kanila na harapin ang mga bitak sa kanilang tila perpektong pagkakaibigan. Ang kanilang samahan ay susubukin ng mga pangyayari sa loob ng bahay.
Sina AC at Ashley o Akeley ay isang magkaibang pares. Sa unang tingin, tila sila isang perpektong halimbawa ng opposites attract. Si AC ang seryosong pintor ay mas gusto ang pag-iisa at tahimik na pag-iisip. Ang kanyang mundo ay puno ng mga kulay at linya, ngunit tahimik at mapayapa. Si Ashley naman, ang masayahing cheerleader, ay mahilig sa pakikisalamuha at palaging ganado. Ang kanyang enerhiya ay tila walang katapusan at siya ay laging naghahanap ng kasiyahan. Ang kanilang pagkakaiba na nung una ay nakakatuwa ay nagbigay ng kulay sa kanilang samahan. Ngunit habang tumatagal, ang mga pagkakaibang ito ay nagiging sanhi ng tensyon. Ang mga simpleng pagkakaunawaan ay lumalaki at nagiging malalaking issue. Ang kanilang mga personalidad ay tila nagbabanggaan na nagdudulot ng mga alitan. Gusto ni AC ng espasyo at katahimikan, isang lugar kung saan siya makapag-isip at makakalikha ng walang istorbo. Habang si Ashley naman ay hinahanap ang atensyon at presensya ng iba, laging naghahanap ng kasamahan at kasiyahan. Bakit ba ang layo mo lagi? Tanong ni Ashley, puno ng emosyon at pagkadismaya. Tanong ni Ashley isang hapon, halata ang pagkadismaya sa kanyang boses. Hindi niya maintindihan kung bakit laging nag-iisa si AC. Bumuntong hininga si AC at itinabi ang kanyang sketchbook. Alam niyang kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Kailangan ko ng oras para sa sarili ko, Ashley. Hindi ibig sabihin nun na wala akong pakialam. Kailangan ko lang ng panahon para mag-recharge. Hindi ibig sabihin nun na wala akong pakialam. Mahal kita bilang kaibigan, pero kailangan ko rin ng oras para sa sarili ko. Ang kanilang magkaibang personalidad na mas tumindi dahil sa pressure ng nominasyon ay tila naglalagay ng pader sa pagitan nila. Ang tensyon ay lumalaki at ang kanilang samahan ay nagiging mas mahirap. Ang mga araw ay nagiging mas mahirap at tila ang kanilang pagkakaibigan ay nasa bingit ng pagkawasak. Ngunit sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin na maayos nila ang kanilang mga pagkakaiba. Sina Ralph at Michael na binansagang Rami ay isang kakaibang kombinasyon. Si Ralph, ang mahiyain na mahilig magbasa, ay madalas na hindi napapansin. Si Michael naman, ang kumpiyansang atleta, ay agaw pansin saan man magpunta. Tila wala silang pagkakatulad. Ngunit sa loob ng bahay ni Kuya, isang hindi inaasahang pagkakaibigan ang namulaklak. Natuklasan nila ang kanilang mga pangarap at ang mga bagay na hindi nila alam sa isa't isa. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng kaibigan na katulad mo dito. Pag-amin ni Ralph na bihirang ngumiti. Ngumiti rin si Michael at tinapik siya sa balikat. Magaling tayong magkagrupo, di ba? Ang kanilang sumisibol na pagkakaibigan ay maharap sa pinakamalaking pagsubok, ang banta ng pagpapaalis. Kakayanin kaya ng kanilang bagong pagsasama ang pressure ng nominasyon. Bahagi 5, luha, kaba at paghaharap. Nakakapagod ang proseso ng nominasyon. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha habang binoboto ng mga housemates ang kanilang mga kasama. Mabigat ang bigat ng kanilang mga desisyon. Ramdam na ramdam ang kaba. Ang mga bulungan ay nauwi sa mga pagtatalo. Nagiba ang mga alyansa. Nasubok ang mga pagkakaibigan. Mas lalong uminit ang loob ng bahay ni Kuya. Hindi ko akalain na ganito kahirap pumili, umiiyak na sabi ng isang housemate. Ang proseso ng nominasyon ay naglabas ng tunay na emosyon, mga itinatagong sama ng loob, at ang mga komplikasyon ng relasyon ng tao. Bahagi 6, pagbabago ng alyansa at bagong simula. Ang anunsyo ng nominasyon ay gumulat sa lahat ng housemates. Ang mga alyansa na dating akala nila ay matibay ay nagsimulang gumuho. Nabuo ang mga bago at hindi inaasahang pagkakaibigan. Natutunan ng mga housemates na sa loob ng bahay ni Kuya, ang katapatan ay palaging sinusubok. Ang mabuhay ay madalas na nangangahulugan ng pakikibagay sa pabago-bagong sitwasyon. Hindi ko akalain na magkukwento ko sa'yo. Oo nga, ako rin. Pero alam mo, minsan nakakahanap tayo ng lakas sa mga hindi inaasahang lugar. Ang pressure ng nominasyon ang nagtulak sa kanila na suriin muli ang kanilang mga relasyon at bumuo ng mga bagong koneksyon. Bahagi 7, paglago sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng mga luha, kaba at kawalan ng katiyakan, isang bagay ang malinaw, ang mga housemates ay lumalago. Natututo sila tungkol sa kanilang mga sarili, sa isa't isa at sa kapangyarihan ng koneksyon ng tao. Natututo silang harapin ang kanilang mga kinatakutan, yakapin ang kahinaan at pahalagahan ang kahalagahan ng tunay na koneksyon. Binago ko ng karanasang ito. Ang dami kong natutunan tungkol sa sarili ko at sa mga taong nakapaligid sa akin.
Ang bahay ni Kuya, bagamat puno ng emosyon, ay isa ring lugar para sa personal na paglago. Bahagi 8 ang nalalapit na hatol. Habang lumilipas ang mga araw, lalong tumitindi ang kaba. Malapit na ang gabi ng pagpapaalis at binabalot nito ng takot ang mga housemates. Sino ang mananatili? Sino ang mapipilitang magpaalam? Nagtipon ang mga housemates sa sala, baka sa kanilang mga mukha ang pinaghalong pag-asa at pangamba. Parang mabigat ang hangin, puno ng anticipation. Umalingaw-ngaw ang boses ni Kuya. Binabasag ang katahimikan. Ang mga housemates na aalis sa bahay ni Kuya ngayong gabi ay nag-fade to black ang screen bago pa man masabi ni Kuya ang mga pangalan at naiiwan ang mga manonood na sabik na sabik.